Sa dilim ng gabi, may mga lihim na hindi na dapat tuklasin. Ngunit ang kuryosidad ay isang sumpang hindi madaling labanan. Sa ating paglalakbay sa mga kwentong nakakakilabot, ang katapangan ay minsan nagiging kayabangan at ang katotohanan ay isang bangungot na hindi na natin matatakasan. Handa ka na bang harapin ang mga lihim na hindi natin maipaliwanag? Maging maingat sapagkat ang bawat kwento ay maaaring maging totoo. Sa tuktok ng Dominican Hills sa Baguio City, nakatayo ang lumang Diplomat Hotel. Isang guho na lamang ang dating marangyang pasilidad. Kilala ito sa mga kababalagan, ngunit sa kabila ng mga kwentong bumabalot dito, may ilan pa rin nangangahas na pumasok, gaya ni Ramon, isang urban explorer at vlogger. Hindi na bago kay Ramon ang mga abandonadong gusali. Nasanay na siya sa mga nakakatakot na lugar. Pero iba ang pakiramdam niya sa Diplomat Hotel. Pagpasok pa lamang niya sa bakuran, naramdaman niyang parang may bumubulong na sa hangin. Inilibot niya ang kanyang kamera at iniisip na baka ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Sa pagsisimula niyang maglakad sa loob, narinig niya ang mga yapak na tila sumusunod sa kanya. Wala siyang kasama, ngunit parang may isa pang taong dumaraan sa pasilyo. Nilingon niya ito, ngunit kahit ni anino ng tao ay wala siyang nakita. Pinagpag niya ang kanyang kaba at nagpatuloy. Nang marating niya ang altar, naalala niya ang mga kwentong may nagpapakitang madre rito. Sinubukan niyang kunan ng larawan ng lugar gamit ang kanyang DSLR. Ngunit sa bawat kuha, tila may aninong sumisilip sa gilid ng altar. Biglang lumamig ang paligid. Napansin niyang tila lumabo ang kanyang paningin. Bumigat ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nasa ibang panahon na siya. Ang hotel ay hindi na isang guho. Muling nagbalik sa dati nitong anyo. May mga taong nagmamadaling tumatakbo sa pasilyo. May mga sugatang mga madre at pari. At sa di kalayuan, may mga sundalong Hapones na may hawak na itak. Napaatras siya sa gulat. Nais niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito, isang madre na walang muka ang nakaharap sa kanya. Napaigtad siya at biglang bumalik sa kasalukuyang panahon. Nanginginig siyang napaupo sa sahig. Wala na ang mga sundalo, wala na rin ang mga tumatakas na madre. Ngunit nasa paligid pa rin ang bigat ng nakaraan. Dali-dali siyang lumabas ng hotel, hinahabol ang sariling hininga. Kinabukasan, nang balikan niya ang kanyang mga gamit at ang mga kuha sa kamera, nagulat siya. Wala ni isang larawan ang nasave. Ngunit sa huling video clip, may isang boses na mahina ngunit malinaw niyang narinig. Huwag mo kaming kalimutan. Ang itim na silid sa Diplomat Hotel. Matagal nang gustong puntahan ni Lani ang Diplomat Hotel sa Baguio. Isa siyang paranormal investigator na mahilig sa mga abandoned places. Kaya nang imbitahan siya ng kanyang kaibigan na si Marco na mag-overnight investigation doon, agad siyang pumayag. 10:00 ng gabi nang dumating sila sa guho ng hotel. Tahimik ang paligid, maliban sa maharang na ugong ng hangin na tila may ibinubulong. May dala silang thermal camera, EV recorder at infrared sensors. Excited sila, ngunit ramdam nila ang bigat ng lugar. Sa pag-iikot nila, napansin nila niyang isang pader na may kakaibang itim na marka. Hindi ito tulad ng ibang bahagi ng gusali na kinapasan na ng panahon. Lumapit siya at tinapik ito. Solid, ngunit malamig. Halos naghihelo. Marco, tingnan mo to. Lumapit si Marco at tinapat ang thermal camera. Walang init na lumalabas. Parang wala namang laman sa loob. Dahil sa matinding curiosity, sinubukan nilang itulak ang pader. Sa kanilang gulat, bahagyang umusog ito.
isa pala itong lihim na pintuan. Dahan-dahan nila itong binuksan. Sa loob ay isang maliit na silid na puro abo at lumang kasangkapan. May mga lumang kama at isang altar na natatakpan ng alikabok. Ang pinaka nakakakilabot ay ang mga bakas ng kamay sa dingding. Maliliit na tila sa mga bata. Biglang lumamig ang hangin. Mula sa EV recorder, may narinig silang mahihinang bulong. "Tulungan niyo kami!" Napatingin sila sa isa't isa. Nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw ng kanilang mga flashlight. Napasigaw si Lani nang biglang may gumapang na anino sa pader. Isang figura ng bata na walang muka. Nakatitig ito sa kanila. "Umalis na tayo rito!" sigaw ni Marco. Ngunit bago pa sila makatakbo palabas, biglang sumara ang pintuan. Nagsimula silang magdasal habang kinakalampag ito. Maya-maya, may parang pumipigil sa kanila. Isang malamig na kamay ang humawak sa braso ni Lani. Biglang bumukas ang pinto. Walang sabi-sabing tumakbo sila palabas. Hindi na lumilingon pa. Kinabukasan, pinalikan nila ang footage. Sa infrared camera, may mga figura ng mga batang nagkukumpulan sa silid. Tila humihingi ng tulong. Sa dulong bahagi ng video, may isang babaeng nakaitim na madre. Nakatayo sa tabi ng altar, nakatingin sa kanila. Simula noon, hindi na muling bumalik si Lani at Marco sa Diplomat Hotel. Ngunit sa tuwing pinapanood nila ang footage, pakiramdam nila ay may nanonood din sa kanila mula sa anino ng itim na silid.